Ang magandang balita ng ating Diyos sa mga kataas-taasang nasa langit sa Hebreo 4. Isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Kaya nga, dapat tayong matakot, yamang may nananatiling pangako na tayo ay makapasok sa kanyang kapahingahan. Baka mayroon ilan sa inyo na maaring hindi makapasok, sapagkat may ipinapangaral na ebanghelyo sa atin at gayon din sa kanila. Subalit hindi naging kapakinabangan sa kanila ang salita na ipinangaral, sapagkat sila na nakinig ay hindi ito sinamahan ng pananampalataya. Sapagkat tayo ng mga sumasampalataya ay pumasok sa kapahingaang iyon, katulad ng sinabi niya. Kaya nga sa aking pagkapuot ay sumumpa ako, kailanman ay hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Gayunman ang mga gawa ay natapos mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ng kasulatan, siya ay nagsalita ng ganito patungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At muli, sa dako ring iyon, sila ay hindi makakapasok sa aking kapahingahan. Kaya nga nananatili pa na ang iba ay makakapasok sa kapahingaang iyan, sapagkat ang mga nakarinig ng ebanghelyo nung una ay hindi sumampalataya. Muli, nagtalaga siya ng isang takdang araw nang siya ay nagsalita kay David pagkalipas ng matagal na panahon. Ang tinawag dito ay ngayon. Gaya ng sinalita niya nung una, sinabi niya, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat kung binigyan sila ni Jose ng kapahingahan, hindi na sana siya nagsalita ng iba pang araw pagkatapos ni Yaon. Kaya nga mayroon pang kapahingaang nananatili para sa mga tao ng Diyos. Ito ay sapagkat ang sino mang pumapasok sa kanyang kapahingahan, siya na rin naman ay nagpahinga sa kanyang mga gawa, kung paanong ang Diyos ay nagpahinga mula sa kanyang mga gawa. Kaya nga sikapin nating makapasok sa kapahingaang iyon upang walang sino mang bumagsak sa ganoon ding halimbawa ng pagsuway, sapagkat buhay at mabisang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at utak ng tao. Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso, at walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng kanyang mga gawa sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa kanyang mga mata, at tayo ay magbibigay sulit sa kanya. Ito ang salita ng Diyos ng ating makapangyarihang Ama, kataas-taasang nasa langit. Amen.